Pupunta na naman pala kami sa kasalan mga kapanay at kung napanood nyo pala yung video ko na nag-arkila kami ng artista band, kasamahan kay Bayaw ko sa kabilas ko, yun yung walima ng side ng babae. Itong pupuntahan namin ay walima daw ng side ng lalaki. Grabe magkaiba pa talaga. Kaya siguro yung kasal nila, yung selebrasyon ay inabot ng 4 na araw. Kasi nga 2 araw yung walima. Bumaba pa nga yung biyanan ko dyan dahil nagtanong nga siya kung tama ba yung daan na dinadaanan namin. Nag-shortcut kasi siya kaya medyo nalilito siya kasi bago-bago pa lang siya dumadaan dito. Sobrang gastos talaga magpakasal dito sa Pakistan mga kapanay. Kasi nga yung selebrasyon pa lang ng kasal, diba? 3 days, yung iba inaabot pa ng 1 week. Tapos syempre lahat ng susuotin sa araw na yon iba-iba. Tapos bago lahat. Kaya talagang magastos. Dito na pala kami sa labas ng marriage hall mga kapanay. At ayan nga si Mariam, bumili na agad nitong bilog na ito. Malutong yan, pero masarap naman yan. Mahal na nga yata, 30 rupees na. Dati kasi 20 rupees lang isa niyan eh. Andito na pala kami sa loob ng marriage hall at meron nga ako sang desisyon na pagkakamali talaga na hindi ko na uulitin sa pag-attend ko ng kasal dito sa Pakistan. Kasi nga, marami ng tao nung dumating kami. Niyaya ko yung biyanan ko, dito kami maupo sa dulo, sabi ko. Ngayon, mahirap pala sa dulo mga kapanay kasi nga, pagkainan na minsan pala ay nagkakaubusan. Siyempre, pag nasa dulo ka, ay huli kayong mabibigyan, di ba? Ako pa naman sa tuwing attend ng kasalan, hindi ako kumakain sa bahay para ba maraming space pagka kumain sa kasalan. Pasensya na nga kayo at hindi ako makapag-video ngayon ng marriage hall kasi nga ang dami ng tao. Ay puro sila rin makikita nyo, i-stickeran ko rin lahat ng mukha nila. Adi ala rin kayo nakita, di ba? Kaya pagtiyagaan nyo na muna yung pagmumukha ko. Ay total naman sanay na rin kayo sa pagmumukha ko, di ba? At ito nga bata na ito, ayaw niya talaga akong layuan. Simula umpisa hanggang makita niya ako hanggang uwian. Ay nakadikit siya sa akin, tuwan-tuwa siya. Napaalis naman ang isa kong hipag. Ang sabi ko naman ay hayaan mo at natutuwa lang siguro sa akin. Ganyan lang siya. 3 sila pabalik-balik sila sa akin. Basta ngiti-ngiti lang sila sa akin. Itong mga bata na ito ay lagi nga rin nakikipag-usap sa akin yan. Minsan pag hindi na kami magkaintindihan ay nagsesenyasan na lang talaga kami. Ito nga pamangkin ni Adil ay ayan, niloloko-loko ko na inaabutan ko ng chichirya. Aba biglang nadampot. Kaya ayan, bilis-bilis kong kinakalabit nga yung hipag ko para kunin niya yung nadampot na chichirya. Kaya ayan, binigyan niya na lang nitong mga kutsarang mamahalin. Mamahalin talaga. Huwag mong itotodo ng pagkakutsara yan. Pag kumakain ka, baka mabakli pa yan. At ayan na nga, dumating na yung pagkain. Ay ako agad ang sinandukan ni Ami kasi nga nagkakaubusan. Itong kasal na to, nagkakaubusan ng handa. Kaya wag na kayong magtanong kung akin nakapag-sharon dahil nabitin pa nga ako. Gusto ko pang umulit kasi wala na talaga. Kaya sa susunod na attend talaga kami ng kasalan, ang lagi ko nang tatandaan, wag na wag kang uupo sa hulihan. Kung ayaw mong magutuman. Yan nga lang ang handa nila sa kasal, 3 putahe, chicken curry, sweet rice at saka chicken pulaw. At pagkakain nga ay nagaya na agad si Abu na umuwi kasi nga malayo pa babiyahihin namin. 1 oras mahigit. Pag gabi na kasi, pag madilim na, si Abu hindi na masyadong makakita dahil medyo malabo na yung mata. Meron pa sana kami isang attenda na kasalan, mga 5 days pa. Pero biglang nag-announce na hindi na daw matutuloy yung kasal. Ewan ko kung ano naging problema nila basta hindi na daw itutuloy.